Sa video ito, tuturuan ko kayong mag-calculate ng kilowatt hour nyo na makukonsume nyo sa loob ng isang buwan o sa 30 days. Para malaman natin kung magkano talaga yung babayaran natin sa Meralco, sa ating electric bill. Kung magkano yung inaasahan natin na babayaran. Bakit kailangan nating malaman kung ilang kilowatt hour talaga ang magagamit natin sa isang buwan? Mayroong dalawang dahilan. Ang una, para malaman natin kung accurate pa ba o working pa ba ang ating kontador o yung metro ng Aquelco o Meralco. Dito kasi sa amin sa probinsya Aquelco, Capilco. Yan. Kasi mayroong nagbibil na mga 100 lang, pero ang gamit nila ay marami. Mayroon silang ref, rice cooker, component, electric fan, ilaw. So nagbibilang sila ng mga 100. So pag ganun yung gamit mo, sigurado sira ang kontador mo. Yan. At ang isa pa ay baka naman ang actual mo lang nababayaran ayon sa kagamitan mo ay 500, pero nagbibil ka ng 1,000. So nagdoble. Kaya maaring sira rin ang kontador mo. At yung ikalawang dahilan ay baka may nagja-jumper doon sa linya mo, magmula doon sa kontador mo papunta sa bahay mo, mayroong nag-jumper, kaya dumoble ang bayaran mo. Yan, kaya nagdududa ka na bakit ganito kataas yung binabayaran mo, parang hindi tama. Yung pala may nag-jumper sa'yo. So yun yung dalawang dahilan. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-calculate ng kilowatt hour na magagamit nyo sa loob ng isang buwan. So ito na, bibigyan ko kayo ng mga idea, mga example kung paano mag-calculate ng kilowatt hour nyo o watt hour na magagamit nyo sa loob ng isang buwan. So alamin natin yung mga gagamitan natin sa loob ng bahay, mga ilaw, basta lahat nating appliances. Alamin natin kung ilang watts yon. So unahin natin yung mga ilaw. Unahin natin yung pinapagana mong ilaw sa labas ng bahay na 15 watts. 15 watts lang ang ilaw, ang wattage ng ilaw na pinapagana mo sa loob ng bahay. At pinapagana mo to ng 10 oras, mga alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, o 10 oras. So madali lang ang pagkuha ng watt hour. Ita times mo lang siya doon sa watts. So 15 watts times 10 equals 150. Yan, 150 watt hour. Sa loob tayo ng bahay, lipat tayo sa loob ng bahay, mayroon tayong 4 na ilaw sa loob ng bahay. Okay? At ang watts ng ginamit nating wattage ng ilaw is 10 watts. 10 watts siya. Ayan. So itong 10 watts, ito times lang natin sa 4 na ilaw. So 4 na piraso yung ilaw times 10 watts, so is equals to 40 watts. Tapos i-times natin siya kung ilang oras pinagana natin. Halimbawa, pinagana mo siya ng 2 oras sa araw at 4 na oras sa gabi. So 6 na oras. Pinagana mo siya ng 6 na oras. So 40 watts times 6 hours is equals to 240 watt hour. Yan, nakuha na natin yung mga ilaw sa loob at sa labas. Sunod natin yung refrigerator mo. Meron kang ref. Pwede nyo tingnan yung wattage nun sa likod. Meron yon. So ipagpalagay natin na 80 watts yun yung ref nyo. At pinapagana mo siya ng 20 oras o 20 hours sa loob ng isang araw. So ang ref naman kasi pag na-reach na yung refrigerant niya, yung temperature na setting mo, mag-o-off naman yon kusa. At yung ilaw na lang yung matitira niya sa loob. Di ba? Pag bukas mo, ilaw na lang. Pero hindi na siya gumagana yung compressor. So namamatayan siya ng 4 na oras sa loob ng isang araw. Kaya 20 hours lang ang ilalagay natin. So 80 watts yung rep natin, i-times natin sa 20 hours is equals to 1,600 watt hour.
Okay? Liwanag yun. Sunod natin yung electric fan. So, may dalawa tayong electric fan. Ang wattage nito ay 60 watts. So, ganun din. Dalawang electric fan, ita-times natin sa 60 watts. Tapos, ita-times natin sa oras na gumana. So, pagpalagay natin 13 hours mo to pinapagana. Pinapagana mo sa araw ng mga 3 oras at sa gabi 10 oras. So, ayan. Dalawang electric fan times 60 times 13 is equals to 1,500 watt hour. So, pwede nyo sundan. Yan. So, ipa-plus na natin lahat na nakuha nating wattage magmula dun sa ilaw, sa refrigerator at sa electric fan. O, ito lang muna yung gamit natin. Huwag na nating dagdagan pa ng plancha o rice cooker. Huwag nating dagdagan. Ito ay example lang naman. So, ito total na natin lang lahat ng wattage, watt hour niya, para malaman natin kung ilang watt hour ang nakukonsume natin sa isang araw. Hindi maulan na. So, ayan. Doon sa ilaw sa labas, meron tayong 150 watt hour. Yung ilaw natin sa loob, meron tayong 240 watt hour. Yung refrigerator natin, 1,600. At yung dalawang electric fan natin is 1,500. So, i-plus natin lahat yon. So, ang total is 3,490 watt hour yung nagagamit natin sa loob ng isang araw. So, ayan. Ngayon, para makuha natin yung kilowatt hour, para makuha natin yung kilowatt hour, i-divide natin yung 3,490 doon sa 1,000. So, pag i-divide mo yan, is 3.49 kilowatt ang nagagamit natin sa isang araw. 3.49 kilowatt ang nagagamit natin sa isang araw. Yan. So, pag i-times natin yan sa 30 days, kasi sa isang buwan, 30 days naman, magre-reading na yung Meralco. Yan. I-times natin yan sa 30 days. 3.49 times 30 is equals to 104.7 ang kilowatt hour na nagagamit natin sa loob ng isang buwan. So, ayan. Nakuha na natin. Kuha na natin ang nakukonsume natin na kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Ngayon, lipat tayo doon sa singilan ng Meralco. Ayon kay Meralco, doon sa mga may mga hidden charge yan yung Meralco, hindi natin alam yung iba ng mga charges. Pero, ayon kay Meralco, pag lumagpas ka sa 200 kilowatt, ang multiplier nila, yung mga charges nila, ang multiplier na ilalagay natin is 13 pesos. Pag lumagpas ka ng 200 kilowatt above, yan, 13 pesos yung singilan nila sa 1 kilowatt. Okay, maliwanag yun. Ngayon, pag below ka naman ng 200 kilowatt, ang singilan nila is 7 pesos. So, ito, nagbabago-bago to buwan-buwan. Depende kasi doon sa mga hidden charge nila. Pero, dyan lang siya, hindi maglalayo. May mga point lang yan. Halimbawa, 13.3, 7.5, mga ganyan. So, isakto na natin, tanggalin na natin yung mga point. Kasi nagbabago naman to. So, pwede nyo tingnan yung bill nyo dyan. Tapos, i-divide nyo lang yung kilowatt. Kung magkano yung singilan nila per 1 kilowatt. Yan, okay. Madali lang yun. So, ito na tayo. Dahil yung nakuha natin na kilowatt hour kanina sa loob ng isang buwan is 104.7. Below siya doon sa 200 watts. Kaya, ang ita-times lang natin sa kanya is 7 pesos. So, 7 pesos ang singilan ng Meralco sa 1 kilowatt. Pag below ka ng 200 kilowatt. So, 7 lang. 7 pesos lang ang ilalagay natin. So, ita-times natin yon 104.7 times 7. Kung meron kayong mga calculator dyan, pwede nyo masundan. Ang makuha natin bill is 732.90 pesos. So, yan lang dapat yung asahan mong babayaran. Hindi maglalayo dyan. 700 to 800. So, kung magdoble to at yung kagamitan natin ay yung nabanggit natin kanina, kung magdoble to na maging 1/4, magdududa ka na.
So, ayan ang dahilan. Yan. So, comment lang kayo kung anong mga kagamitan nyo yung ginagamit nyo. At kung ilang oras nyo ginagamit. Okay? I-comment nyo sa baba para compute natin para sa inyo. Okay? Ako na mag-compute para sa inyo para malaman nyo kung magkano talaga ang inasahan yung bill buwan-buwan. So, huwag nyo kalimutang i-like at i-subscribe ang video natin. Okay?